Rudy Baldwin. Yung modus operandi ni Rudy Baldwin. Isa sa kontrobersyal na personalidad si Rudy Baldwin, kung saan maraming version, uhula umano ang nagkakatotoo. Si Rudy ay sumikat dahil sa kanyang mga cryptic post sa social media. Marami-rami ring mga tao ang naniniwala sa kanyang mga hula, ngunit mas marami ang kumukwestiyon sa kredibilidad ng naturang mga post. Lalong umugong ang kanyang pangalan matapos itampok ang kanyang mga hula sa mga palabas sa KMJS at Rated K. Ipinalabas na rin ang kanyang talambuhay sa magpakailanman noong Enero 23, 2021. Si Baldwin ay sikat sa iba't ibang social media platforms, lalo na sa Facebook na may mahigit 3.9 million likes at 4.2 million followers. Siya rin ay mamahigit 169,000 followers sa YouTube at mahigit 9 million views. Noong 2022, nag-post din siya ng hula para sa 2023 at mahigit 2.3 million views ang inabot nito sa YouTube. Ngayong taon, si Rudy Baldwin ay naglabas na naman ng panibagong mga versions patungkol sa darating na taong 2024. Ano-ano na naman kaya ang mga hula ni Baldwin at gaano katotoo at mapagkakatiwalaan ang kanyang mga predictions? Ang mga hula ni Rudy Baldwin sa taong 2024? Yan ang ating aalamin. -- 2024 is a year of worst and massive event in history. Mga aksidente, disaster at madugong taon ng 2024 ayon kay Rudy Baldwin. Ayon sa kanyang mga version, marami siyang nakikitang posibilidad ng pagkalat ng iba't ibang aksidente sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Marahil ay taon-taon naman ang pagkakaroon ng mga aksidente. Ngunit ayon kay Baldwin, sa taong 2024, mas malala ang mga mangyayari sa taong ito. Sa mga aksidente patungkol sa himpapawid ayon sa kanya, ang masamang enerhiya ay nakafocus sa buong parte ng Asya. Maaaring ito ay tungkol sa mga eroplano o mga fighting jets. Ito nga ba ay senyales ng isang malaking gyera sa himpapawid o kaya naman ay mga matinding sakuna sa mga eroplano? Sa parting karagatan naman, nagbibigay ng paalala si Baldwin sa mga OFW na seaman. Ayon sa kanya, mas malala ang hagupit ng karagatan at maraming mga sakuna ang maaaring mangyari. Ito ay konektado sa lalong paglala ng paghihiganti ng kalikasan, gayon din sa kalupaan. Hindi na bago ang araw-araw na kalupitan at krimen sa mundong ibabaw. Ngunit ayon sa manghuhula, may mga mangyayari sa 2024 na tatatak sa kasaysayan. Tila ito na ang isa sa pinakamagbibigay trauma at takot sa mga Pilipino. Ayon pa sa kanya, itong araw ay tila sumpa na nakatakdang mangyari at ang magagawa na lamang ay ang pagdarasal para sa kaligtasan ng lahat. 5 bagyong sunod-sunod. Sa taong 2024, mas makakaranas ang bansa ng mas pinalakas at mas pinatindi na epekto ng kalikasan. Mararanasan muli ng Pilipinas ang hagupit ng Ondoy. Matatandaan noong 2009 na hinagupit ng bagyong ito ang parting Luzon na nakaapekto sa halos 850,000 katao at bumawi ng buhay ng 240. Nagbigay ito ng matinding pagbaha sa Marikina River na naging dahilan ng paglubog ng Metro Manila. Binalaan ni Rudy Baldwin ang mga parteng tinamaan noon ni Ondoy dahil posibleng mararanasan muli ng mga tao ang hagupit na ito. Binalaan niya rin ang mga taong nakatira, lalo na sa Catanduanes, dahil sa kabi-kabilang landslide na mangyayari dahil sa bagyo. Ganti ng kalikasan. Noong nakaraang taon, binalaan ni Baldwin ang matinding hagupit ng kalikasan sa ibang bansa. Itong 2023, maraming mga bansang nakaranas ng malawakang pagbaha, tsunami at wildfire. Ngayong 2024, Pilipinas naman ang binabalaan ni Baldwin dahil posible raw na ang Pinas naman ang makakaranas ng matitinding dilubyo ng kalikasan. Singlakas na mga naranasan sa ibang bansa ang tatama sa Pilipinas. Marami ang masasawi at malawakan ang maapektuhan. Lalo ring tataas ang level ng tubig sa karagatan na mas magbibigay ng posibilidad sa paglubog ng iba't ibang isla at kapuluan. Marami-raming lindol din sa karagatan ang mangyayari na mas magbibigay ng tsansa ng tsunami sa bansa. Binigyang diin ni Baldwin ang karagatan ng Romblon. Nagbigay din ng pahiwatig si Rudy Baldwin tungkol sa Bulkang Taal. Ayon sa kanya, kakalma lamang ang bulkang ito sa 2024. Ngunit pagdating ng 2025, mas lalala at titindi ang pagsabog nito. Pandemya sa 2024.
Hindi lang si Rudy Baldwin ang nagbibigay prediksyon tungkol sa posibleng pagkakaroong muli ng pandemya sa darating na panibagong taon. Ayon sa kanya, isang malawakang pandemya na naman ang darating sa bansa. Ito ay mas malala at mas nakamamatay kumpara sa COVID-19. Ayon sa kanya, ang sakit na ito ay nagsimula mula sa India. Ang sakit na ito ay walang lunas. Marami ang maapektuhan, lalo na ang mga kabataan. Dagdag pa rito, may nakikita rin siyang isang malalang sakit na ang tatamaan ay ang mata. Hindi tiyak kung ito ba ang rason ng pandemya o ito ay isang magkahiwalay na pangyayari. Dagdag pa ni Baldwin, merong isang toxic air ang makakapasok sa bansa, kung saan at kung sino man na makakalanghap ay babago ang kulay ng mga balat at maaapektuhan ang mga ugat. Ito ay magiging dahilan ng pagkakaparilisa at tuluyang pagkamatay. Matinding sakit man ang darating, ngunit ayon sa kanya, ito ay malalampasan naman ngunit marami ang masasawi. Celebrity News. Nagbigay din ng hula si Baldwin tungkol sa iba't ibang sikat na personalidad. Ayon sa kanyang nakikita, isang sikat at malaking TV station sa bansa ang babagsak at masusunog. Dagdag pa nito, may 3 TV broadcaster na sikat at pinaka-iniidolo ng sambayanan ang masasawi. 2 babae at 1 lalaki. Isa sa kanila ay nasawi dahil sa karamdaman, ngunit ang 2 ay nasawi dahil sa isang matinding aksidente. Sa usaping artista naman, hinulaan ni Baldwin na may isang sikat na celebrity love team ang mauuwi sa isang aksidente. Hindi nasabi kung gaano kalala ang naging aksidente, ngunit hindi naman nilinaw kung ito ba ay nauwi sa pagkasawi. Isa pa sa nakakatakot na hula ni Baldwin ay isang artista na nagmula sa sikat na TV show na Pinoy Big Brother ang tinapos ang buhay dahil sa depresyon. At ang panghuli, isa ring Pinoy vlogger ang makakaranas ng malalang injury nang dahil sa isang segment na ginawa sa kanyang vlog. Ayon kay Rudy Baldwin, sikat na sikat ang lalaking ito at nasa tuktok ng kanyang kasikatan. Ngunit dahil sa naturang aksidente ay hindi na ito makakabalik sa dating kasikatan. Nilinaw naman ni Baldwin na hindi lahat ng kanyang hula ay nagiging totoo. Ayon sa kanya, sinasabi niya lamang kung ano di umano ang kanyang mga nakikita. Ito daw ay kanyang paraan upang magbigay ng paalala at babala sa kung anumang posibleng mangyari sa hinaharap. Mangyari man o hindi ang mga hula ni Rudy Baldwin sa taong 2024. Tandaan natin mga kasoksay na isa lang dapat ang ating dapat paniwalaan at saan tayo manampalataya. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa hinaharap. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga ito? O isa lamang huwad na panghuhula at pananakot? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ng ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!